Ito yung mga tools na hindi ako kampante sa biyahe kapag hindi ko dala. Ayan, extra belt, impact, then yung mga simpleng tools na kailangan natin. Ito yung pinaka-highlights natin ngayon, yung air pump, portable air pump. Ayan. Meron din tayong manual. Ito kasing portable natin, sa ADB natin dala, tapos yung manual sa ating click. Kasi yung ating click, merong sealant. Tapos yung ating ADV, hindi ko pa nilagyan ng sealant dahil bago naman yung gulong. Baon ko lang to sa ADV para in case na mabutasan tayo, meron tayong panglagay. Pero yung click natin, may sealant yan harap likod. So, meron din tayo neto. Ayan. Mga pinagpalitan ng tire valve. Explain ko mamaya bakit may mga pinagpalitan tayo. Then meron din tayo mga bago. Nag-order na tayo sa Lazada ng marami para isahang order lang. Ayan. May kasama pang cover ng pito. Then ayan, meron tayong spark plug extra. Then yung tire repair kit kasi importante ito na dalhin natin dahil yung sealant minsan hindi na kinakaya pag nabutas yung gulong na malaki. Kaya meron tayong pampasak. Ngayon, pag hindi na kaya ng pampasak, wala na. Talagang vulcanizing na kailangan mo. Okay? So ito, testing natin dun sa ating gulong. Hindi pa tayo nag-check uli. Check natin yung ADV at saka yung click natin. Ngayon, malalaman natin bakit tayo nagpapalit nito. Pakita ko. Ito palang inflatable natin, ano? Mayroon siyang sariling wire and charger. Ito, USB type lang. Pwede mag-charge sa motor. Ayan, tapos i-set lang natin yung PSI kung ilang PSI yung motor natin. Dun sa ADV is 33. Check natin kung 33 pa hanggang ngayon. Dahil hindi natin masyado nagagamit. Okay. So ang reading niya ngayon ay 26 PSI. So sinip natin yan ng 33. Ayan. Tapos on natin. Ayan. Nag-automatic off na. Tanggalin natin. Check naman natin sa harapan. So dito sa harap nasa 26 PSI. So gawin natin 29 PSI to. Set natin sa 29 PSI. Then yan. On natin. Okay, 29 na. Then try natin dun sa click na merong tire sealant. Ilagay natin sa click na may sealant. So dito makikita sa reading niya 0. Kasi yun yung problema, ang disadvantage na may sealant yung ating gulong. Try natin i-on. Ayun. 29 PSI. Pero hindi pumasok yung hangin kasi parado yung kanyang valve ng pito. So tanggalin natin yung pito gamit yung ating. So ito yung gamit niya ngayon nito. Saka itong mga bagong valve. Ito yung mga pinagtatanggal natin. Ngayon tatanggalin natin yung nasa gulong. So ito na itsura niya. Ayan. Kaya nagbara na. Tanggalin natin yung bago. Ayan. So set na natin ng 30. Ayan. Tapos on na natin. So ayan. 30 PSI na. Tapos harap naman. So ayun po. Kaya maganda na meron tayong mga dalang mga kit, tools, ganyan. So yun ang disadvantage ng naka-sealant ang gulong. Dahil pag nagpapahangin tayo, hirap hanginan o kaya may singaw gano'n dahil sa mga nasisirang valve dahil sa sealant. Kaya dapat pag may sealant kayo sa gulong,
may mga extra kayong ganito. Ayan, saka yung pangtanggal na ito. Ayan. Para hindi tayo mahirapan. Okay? So, yun. Yung mga gamit nating dalang tools na hindi tayo makaalis pag hindi natin dala. Ilagay ko na lang sa link, sa description yung link ng mga binili na to para madali nyo hanapin kung gusto nyo rin kumuha. Okay?